Breaking news mga kabayan, bagong missile ng Russia, hindi matitrace ng radars. Ikinabahala ito ng Amerika. Pangalawang breaking news, bagong weapon ng United Kingdom, kayang pasabugin ang mga drones sa murang halaga lang. Pangatlong breaking news, Israel, gumamit na ba ng maliit na nuclear bomb? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang hakbang na ikinagulat ng buong mundo, ang Israeli Defense Forces ay nagsagawa ng airstrike sa weapons depot sa Tartus ng Syria noong December 16. Sa pamamagitan ng malawakang pag-atake, iniulat na winasak ng Israel ang pasilidad ng Scud missiles na matatagpuan sa Syria. Gayunpaman, batay sa mga espekulasyon ng mga ulat, ang pinsalang idinulot ng pag-atake ay mas malubha at posibleng isang maliit na nuclear weapon ang maaaring ginamit ng Israel. Bilang resulta ng pag-atake ng Israel, naganap din ang isang lindol kasabay ng napakalaking pagsabog. Ang napakalakas na lindol ay naramdaman hanggang sa Iznik sa Turkey, 820 kilometers ang layo mula sa area. Bukod dito, sinabi noon ng Sputnik na ito ay tinarget ng Israel gamit ang isang bagong missile na nagmula sa isang warship. Gayunpaman, ang ilang mga ulat ay nag-claim din na ang B-61 nuclear bomb na binuo ng Amerika ay ginamit dito. Ang mga puwersa ng Israel ay nagpatuloy sa operasyon sa kahabaan ng ceasefire line sa pagitan ng Syria at Israel sa Golan Heights noong December 22. Ito ay matapos palawigin ng United Nations Security Council noong December 20 ang isang matagal ng misyon ng peacekeeping sa pagitan ng dalawang bansa. Ang misyon ng UN ay inextend ng 6 na buwan at ang Security Council ay nagpahayag ng kanilang concerns tungkol sa mga military activities sa lugar na maaaring magpalubha ng tensyon. Sa iba pang mga balita, sinabi ng UK Defense Ministry noong Lunes na matagumpay nitong naisagawa ang live testing sa bago nitong radio frequency weapon na maaaring makapag-takedown ng mga drone swarm. Ang isang live firing trial ay nakumpleto kamakailan lang ng Royal Artillery Trials and Development Unit ng Army at 7 Air Defense Group sa isang range sa West Wales, kung saan matagumpay nilang na-target at na-engaged ang uncrewed aerial systems sa unang pagkakataon para sa British Armed Forces. Ang system ay tinatawag na Radio Frequency Directed Energy Weapon o RFDEW. Sinasabi ng UK na mayroon itong range na aabot hanggang 1,000 metro sa estimated cost na 10 pence o humigit kumulang $0.13 per shot. Ang RFDEW ay gumagamit ng mga high-frequency radio waves upang ma-detect, ma-track at ma-disable ang mga critical electronic components sa mga drone upang sila ay ma-immobilized o bumagsak mula sa himpapawid. Ito ay sinadya upang maging versatile. Sinasabi ng UK na ang RFDEW ay maaaring i-deploy sa lupa, sa hangin at sa karagatan. Ang development ng armas ay inihayag noong Mayo nang inilarawan ito ng mga opisyal bilang mas cheaper alternative sa traditional missile-based systems na ginagamit sa pakikipaglaban sa mga drones. Sinabi ng Defense Minister noong panahong iyon na isasagawa ang mga testing sa summer. Sinabi pa ng UK na ang RFDEW ay mostly automated. Ibig sabihin, maaari itong patakbuhin ng isang tao at i-mount sa isang military vehicle. Isa ito sa mga sagot ng London sa lumalagong katanyagan ng drone warfare na ginamit ng Russia sa pagsalakay nito sa Ukraine, kung saan ang mga murang drone ay naging primary killing tool sa mga protracted conflict. Ang UK ay gumagawa din ng isang sasakyan na may nakamount na laser beam weapon na nagkukos ng 10 pence sa bawat pag-atake na ginagawa nito. Sinasabi din na ito ay may 1,000 meters range. Sa iba pang mga balita, ang bagong intermediate range hypersonic multi-warhead nuclear ballistic missile ng Russia na Oreshnik ay napunta sa limelight sa buong mundo. Ito ay sa gitna ng global outcry.
At ang mga discussion tungkol dito ay naging tungkol sa mga operational features nito. Sa mga araw na nakalipas, sinabi ng isang American missile expert na si Theodore Postol, hindi umano posible para sa sinuman na mag-intercept, mang-track o mag-counter sa Oreshnik missile ng Russia sa mga oras na ito. Ngayon si Igor Korochenko, editor-in-chief at military analyst ng National Defense Magazine, ay nagsabi ng parehong bagay. Sinabi niya na kahit ang mga enemy spy satellites ay hindi magagawang itrack ang missile na ito ng Russia. Kahit na gawin pa ito, sa oras na makuha ng kalaban ang mga balita mula sa satellite, ang mga warhead nito ay magdudulot pa din ng kaguluhan. Ayon kay Igor, pabayaan lang silang mag-set ng target. Kung ang Russia ay nagpasya na mag-set ng target sa Ukraine, walang anumang air defense system sa mundo na naroon ang makakapigil sa nasabing missile. Ang specialty ng nasabing medium-range missiles ay ang kakayahan nitong manatili sa kanyang boost phase sa isang maikling panahon. Ang weakest phase ng missile na ito ay sinasabing sa panahon ng pag-launch dito kung saan kinukuha pa lamang nito ang momentum. Doon lamang mataas ang tsansa na ma-intercept ito. Ang Oreshnik ay pinaputok mula sa isang mobile ground missile launch system. Sa makatuwid, walang spy satellite sa mundo ang makakapag-track sa location ng pag-launch nito. Ang launch system nito ay maaaring dalhin kahit saan, habang ang satellite ay nakatuon lamang sa isang lugar at ang missile ay maaaring ilunsad mula sa ibang lugar. Ang espesyal pa rito ay ang kakayahan ng Oreshnik na magsagawa ng anti-missile maneuvers. Kaya naman, kung sakaling atakihin ito gamit ang isang missile, kaya nitong iwasan ang missile habang nananatili itong ligtas sa kanyang pathway. Ano ang gagawin mo kung marinig mong may mga warships ng Russia na paparating sa Caribbean? Hindi na ito isang imaginary scenario, nangyayari na ito. Sa simula ng June, sinabi ni President Vladimir Putin ng Russia na magpapadala siya ng ilang warships malapit sa Amerika para sa war games. Hindi ito unang beses na pumunta ang Russia sa Western Water. Noong 2016, dumaan sila sa English Channel papuntang Syria kahit binabantayan sila ng British. Technically, nasa international waters pa rin ng Russia at kailangan nilang dumaan malapit sa UK para makarating sa destination nila. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi lang papunta ang warships ng Russia sa ibang bansa. Mananatili sila sa Caribbean bilang warning sa United States. Kung patuloy na makikialam ang US sa Ukraine war, ito ang magiging resulta. Maraming tanong ang lumalabas dito. Bakit ngayon ginagawa ng Russia ang war games? Paano magre-respond ang US? At paano maaapektuhan ang ibang bansa dahil sa presence ng Russia malapit sa Amerika? Sasagutin natin ang mga tanong na ito mamaya. Pero una, alamin natin kung ano ang magiging itsura ng war games ng Russia sa Caribbean. Nagbigay ng info ang Eurasian Times noong June 6 tungkol sa sinabi ng isang senior US official. Ayon sa opisyal, plano ng Russia na magpadala ng ilang barko kasama ang isang nuclear submarine sa Caribbean para sa games. Posible ring may kasamang air support ang mga barko. Pero hindi pa sure. Magkakaroon ng port calls sa Cuba at Venezuela. Sabi ng US official, bilang bahagi ng regular na military exercises ng Russia, inaasahan namin na ngayong summer ay mas mataas ang naval at air activity malapit sa US. Magtatapos ito sa isang global Russian naval exercise ngayong fall. Hindi opisyal na sinabi ng Russia sa US ang plano nila na magpadala ng warships sa Caribbean. Ang hakbang na ito ay dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na't patuloy ang suporta ng Amerika sa Ukraine. Sinasabi ng US official na ito ay pagpapakita ng Russia na kaya pa rin nilang mag-project ng global power. Tungkol sa kung ano ang ipapadala ng Russia, may sagot ang Cuba. Ang US na sinusubaybayan ang mga galaw ng Russia ay nagsabi na ilang warships kasama ang support vessels ang paparating. Maaaring samahan ito ng isang nuclear submarine at aerial training operations. Kinumpirma ng Cuba na may 4 na Russian ships ang kasali sa exercises. Ang frigate Admiral Gorshkov, ang nuclear submarine Kazan, ang oil tanker Pashin, at ang salvage tugboat Nikolai Chaikar.
Ang Admiral Gorshkov ay isang bagong frigate ng Russia, commissioned noong 2018 at kayang magsagawa ng maraming misyon. Ang exercises ay magaganap sa international waters. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi opisyal na ipinaalam ng Russia sa US. Hindi nila kailangan dahil nasa international waters ito. Pero karaniwan na para sa isang bansa na ipaalam ang ganitong activities para maiwasan ang miscalculations. Ang tanong ngayon, paano magre-respond ang US sa paglapit ng Russian warships? Ang totoo, wala talagang magiging significant na response. Sabi ng US official na ito ay routine naval activity at hindi sila nababahala. Titigil lang pansamantala ang warships sa Caribbean bago bumalik sa Moscow pagkatapos ng summer. Ang maliit na bilang ng warships ay hindi aatake sa mainland ng Amerika. Sinasabi ng US na hindi nila nakikita si Putin bilang isang naval threat kahit pa magpadala siya ng maraming barko. Pagkatapos ng lahat, nakita ng US na nawala ng Russia ang halos 1/3 ng kanilang Black Sea Fleet sa Ukraine War laban sa isang bansa na halos walang functional navy. Ipinapakita rin ng US na may kaakibat na gastos ang ganitong operasyon. Ipinapahiwatig nila na ang maliit na pagpapakita ng agresyon na ito ay tanda lang na sinusubukan ng Russia na ipakita na kaya pa rin nilang magsagawa ng deployments kahit na tumatanda na ang kanilang fleet. Dagdag pa, hindi ito ang unang beses na nagpadala ang Russia ng ships malapit sa teritoryo ng Amerika. Noong naglayag ang Russian Navy malapit sa UK at France, parehong kaalyado ng US at mga miyembro ng NATO. May obligasyon ang Amerika sa ilalim ng Article 5 ng NATO Charter na suportahan sila kung sakaling atakihin ng Russia. Sinabi ng Eurasian Times na nagsagawa rin ng Russia ng naval drills para protektahan ang kanilang Arctic territory habang tumitindi ang Ukraine War. Naglagay ito ng ilang barko ng Moscow malapit sa Alaska at isa pang kaalyado ng Amerika ang Canada. Noong 2022, nagsagawa ang Russia ng iba pang military drills kasama na ang isa sa Mediterranean Sea na nagdala sa kanila malapit sa ilang kaalyado ng Amerika. Isang joint war games kasama ang Venezuela na katulad ng kanilang plano ngayong summer at naval drills sa baybayin ng Siberia na malapit sa Alaska. Ibig sabihin, hindi na bago ito para sa US. Bukod pa rito, hindi rin bago sa US ang magsagawa ng naval drills malapit sa kanilang mga potensyal na kaaway. Isa sa mga ito ay nakaschedule ngayong June. Ang military exercise na iyon ay kasama ang US at 19 sa kanilang mga NATO allies na magdadala ng 50 na barko, 85 aircraft at humigit kumulang 9,000 na tao sa isang drill na nagpapakita kung gaano kahusay ang koordinasyon ng puwersa ng NATO. At lahat ng ito ay magaganap sa Baltic Sea, sa mismong pintuan ng Russia. Kaya ang war games ng Russia sa Caribbean ay parang tit for tat lang sa US, kaya hindi gaanong nababahala ang mga opisyal ng Amerika tungkol dito. Pero susubaybayan pa rin nila ang lahat ng nangyayari habang nasa pintuan ng Amerika ang Russia. Gusto nilang malaman kung ang war games ay nagbibigay ng anumang pahiwatig kung paano maaaring lumapit ang Russia sa isang hinaharap na naval operation sa Caribbean. Kaya't ang pagpapadala ng Russia ng mga naval assets sa tubig na katabi ng US ay hindi na bago. Pero may tanong pa tayong hindi nasasagot. Bakit ngayon? Sa kabila ng malalim na pagkakasangkot ng Russia sa Ukraine War, bakit sila naglalaan ng mga resources para sa war games? Bahagi ng dahilan ay para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Mula sa simula ng Ukraine War, napilitang manood si Putin habang maraming kanlurang bansa, lalo na ang US, ay nagpadala ng pera at kagamitan sa Ukraine. Ayon sa Council on Foreign Relations o CFR, ang Ukraine ay naging pangunahing tumatanggap ng American foreign aid mula nang magsimula ang digmaan ni Putin. Nagbigay ang US ng kabuuang $175 billion sa foreign aid. Hindi lahat ng perang iyon ay direktang napunta sa Ukraine.
Mga $107 billion ang inilaan para tulungan ang gobyerno ng bansa, habang ang natitirang $68 billion ay para sa iba't ibang aktibidad ng Amerika na may kaugnayan sa digmaan at pagsuporta sa ibang bansa na naapektuhan ng pagsalakay ni Putin. Sa $107 billion na direktang napunta sa Ukraine, $69.8 billion lang ang napunta sa anyo ng mga armas at kagamitang militar. Ang iba pang $32.2 billion ay tinawag ng CFR na budget support sa Ukraine na tumutulong sa gobyerno ng bansa na patakbuhin ang Ukraine. Halos $3 billion ang na-invest sa humanitarian aid. Lahat ng tulong na ito ay sapat na dahilan para magalit si Putin. Maaaring sapat na rin ito para kumbinsihin siyang magsagawa ng war games, lalo na't noong April 2024, nagpadala pa ang Amerika ng karagdagang $60 billion na tulong. May isa pang dahilan kung bakit nagpapakita ng kapangyarihan si Putin. Pinayagan ng US ang Ukraine na gamitin ang mga armas na ibinibigay nila sa teritoryo ng Russia. Sa karamihan ng digmaan, nagbigay ang US ng kagamitang militar sa Ukraine sa kondisyong gagamitin lamang ang mga armas ng Amerika para ipagtanggol ang sarili. Ibig sabihin, hindi dapat atakihin ang mga posisyon ng Russia sa loob ng teritoryo ng Russia. Nagbago na ito. Noong May 31, 2024, iniulat ng CBS News na inalis ni President Joe Biden ang pagbabawal sa Ukraine na gumamit ng mga armas ng Amerika sa loob ng Russia. Ang hakbang na ito ay kasunod ng ilang NATO countries, kabilang ang Britain, na gumawa rin ng parehong hakbang. Ang balitang iyon ay isang malaking dagok kay Putin. Bago ang anunsyo noong May, malaya siyang umatake sa Ukraine nang hindi nag-aalala tungkol sa anumang ganti sa kanyang sariling lupa. Ngayon, magagamit na ng Ukraine ang kanilang mga armas para atakihin mismo ang Russia. Pero may ilang kondisyon. Ang pahintulot ng Amerika ay hindi ganap. Sinasabi na ang weapon ng Amerika ay pwedeng gamitin malapit sa rehiyon ng Kharkiv na 19 miles lang mula sa hangganan ng Ukraine at Russia. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng Ukraine ang mga weapon nila para atakihin ang mga Russian troops at artillery na nagtitipon sa kabilang panig ng hangganan para maiwasan ang pagpasok nila sa Kharkiv. Nang tanungin kung pwede itong gamitin laban sa mga eroplanong Russian, sinabi ng opisyal, "Hindi namin sinabi sa kanila na hindi pwedeng pabagsakin ang Russian airplane sa Russian land kung papunta ito para atakihin sila." Matalino tong sagot. Pinapayagan nito ang US na sabihin na ginagamit ng Ukraine ang American weapons bilang self-defense. Pero ngayon, may twist na preemptive strike kaysa reactionary. Klaro ang mensahe ng Amerika, hindi ito mangyayari kung hindi naghahanda ng pag-atake ang Russia. Baka iniisip ni Putin na ang pahintulot ng Amerika na gamitin ang weapon nila sa Russian land ay simula pa lang. Kung pwedeng atakihin ng Ukraine ang mga lugar malapit sa hangganan, baka hindi magtagal ay aatakihin na rin nila ang mas malalim na parte ng Russia. Kaya nagpapakita ng lakas si Putin. Sa pamamagitan ng war games sa Caribbean, pinapakita niya na kaya niyang magpadala ng bahagi ng Navy niya malapit sa Amerika at naiisip na niya ito ngayon. Babala ito, itigil ang pagsuporta sa Ukraine o ang drill na ito ay magiging una sa marami malapit sa teritoryo ninyo. Pero hindi magpapadala ang US sa pressure na to, lalo na sa mga komento nila tungkol sa pagtanda ng Navy ng Russia at ang katotohanan na hindi banta ang mga barko at submarines na ipinapadala ng Russia. Pero ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Russia ang layunin nila. Nabanggit natin na bibisita ang mga barko ng Russia sa Cuba at Venezuela para sa war games. Simulan natin sa Cuba. Isang araw matapos isiwalat ng US ang plano ng Russia na magsagawa ng war games, naglabas ng pahayag ang Foreign Ministry ng Cuba. Sinabi nila na 4 na barko ang kasama sa drill at dadaan ito sa Havana mula June 12 hanggang June 17. Wala sa mga ito ang may nuclear weapons. Ipinapakita nito kung gaano ka-tense ang sitwasyon at hindi banta ang drill sa rehiyon. Maglalatag pa nga ng red carpet ang Cuba para sa mga barko ng Russia at magkakaroon ng artillery battle bilang pagsalubong sa pagdating ng mga Russian ships.
Nakakabahala ito para sa US dahil indikasyon ito ng pagtibay ng muling pagkakaibigan ng Russia at Cuba. Noong Cold War, nagkaroon ng Cuban Missile Crisis dahil sa pagtatayo ng Soviet Union ng mga nuclear missile sites sa Cuba. Bumagsak ang samahan nila noong 1990s pero ngayon muling lumalakas. Ayon sa CBS News, bumalik ang Russia na may malaking pangako at naging bukas ang Cuba. Halimbawa, nangako ang Russia ng emergency wheat donations at mas magandang deal sa gasolina para sa Cuba. Mahalaga ito dahil sa krisis sa pagkain sa Cuba. Ang pagdating ng Russian wheat ay makakatulong para masolusyonan ang krisis habang pinalalawak ni Putin ang impluensya sa Cuba.